Alam mo ba na kapag ang iyong puso ay natatakpan ng sakit at bagahe mula sa nakaraan, wala kang uunlad sa buhay? Upang makalaya mula sa nakaraan, kailangan mong magpagaling. Ngunit hindi mo maaaring pagalingin ang iyong sarili, kailangan mo ang Diyos. Ang Diyos ang pinakadakilang manggagamot. Paano siya gumaling? Sa video na ito, titingnan natin ang 1-0 palatandaan na pinapagaling ka ng Diyos mula sa mga nakaraang sakit. Ngunit bago iyon, ang isang paraan na maaari mong hikayatin kaming dalhin sa iyo ang higit pa sa salita ng Diyos, ay sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel at pagpindot sa like button. Pagpalain ka ng Diyos habang ginagawa mo ito. Salamat po. Higit pa sa pagiging isang manggagamot, ang Diyos ang iyong Ama. Hindi ka niya gustong makitang nasasaktan o lumuluha. Nais niyang makita kang malaya mula sa pasanin ng nakaraan, ayusin ang iyong nasirang puso, at punuin ka ng kagalakan upang mamuhay ng isang ganap na buhay. Tiyak na narinig mo na o nabasa mo ang banal na kasulatan Isaiah 43:18, kalimutan mo ang mga dating bagay, huwag mong isipan ang nakaraan. Maraming tao ang naniniwala na nangangahulugan ito na dapat nilang ibaon ang kanilang nakaraan at magpanggap na hindi sila nasaktan, inabuso o inapi. Hindi iyan ang sinasabi ng kasulatan. Sinasabi nito na hindi mo dapat isabuhay ang iyong kasalukuyan sa pamamagitan ng lente ng iyong nakaraan. Upang gawin ito, kailangan mong pagalingin ang nakaraang sakit at sakit. Paano mo malalaman kung kailan nangyari ang pagpapagaling na ito? Bilang 1. Nadagdagang kamalayan sa sarili at pagmumuni-muni. Kapag sinimulan ka ng Diyos na pagalingin mula sa nakaraan, ang unang bagay na ginagawa niya ay dalhin ka sa isang paglalakbay sa kamalayan sa sarili. Ang pagpapagaling sa lugar na ito ay hindi isang bagay na maibibigay sa iyo ng Diyos nang wala ang iyong pakikilahok. Dapat kang aktibong kasangkot sa proseso upang ganap na gumaling. Para mangyari iyon, kailangan mong malaman kung saan nanggagaling ang problema. Ang nangyayari ay, sa mga kadahilanang hindi mo alam, sinimulan mong bigyang pansin ang iyong mga emosyon, iniisip, at pag-ugali at subukang pag-isipan kung bakit ka nag-isip o kumikilos sa paraang ginagawa mo. Kung bigla kang naging defensive o agresibo sa ilang mga tao, maaari itong magpatuloy nang hindi mo napapansin na kakaiba ang iyong pag-ugali sa kanilang paligid. Ipinapaalam sa iyo ng Diyos iyon, at pagkatapos ay maaari mong simulan ang pagsubaybay kung saan at kailan ka nagsimulang kumilos ng ganoon. Kapag alam mo kung ano ang humantong sa iyong pag-ugali o iniisip tungkol sa taong iyon, natututo kang makarating sa ugat ng problema. Ito ay isang senyales na ikaw ay pagagaling ng Diyos o na ang langit ay nagsimula na sa proseso ng pagpapagaling. Maaari mong isipin na hindi ka na nasaktan at ayos ka lang, ngunit ang mga bagahe mula sa nakaraan ay patuloy na nakakaimpluwensya sa iyong pag-ugali. Naglagay ka ng charade of boldness dahil nasasaktan ka pa rin gaya ng ginawa mo noong araw na nangyari ang kasalanan. Kapag napagtanto mo na ang iyong nakaraan ay may sasabihin pa rin sa iyong hinaharap, alam mo na kailangan mo ng pagpapagaling at maaari mong simulan ang paghahanap nito. Kadalasan, kapag sinaktan ka ng mga tao, nagsisimula ito sa kalungkutan sa mga nagawa nila sa iyo, ngunit pagkatapos ay unti-unting umuusad sa kapaitan. Before you know it, may matinding galit ka na sa taong yon dahil sa ginawa niya. Sa ilang iba pang mga kaso, maaari kang makaramdam ng takot at pagkabalisa sa tuwing nakikita o naririnig mo ang tungkol sa tao, kahit na ikaw ay nasa isang katulad na sitwasyon tulad ng noong nasaktan ka. Maaaring wala ka sa sitwasyon ngayon. Maaaring nanonood ka ng isang drama na may katulad na sitwasyon at pagkatapos, bigla-bigla, hindi ka mapakali. Baka maramdaman mo na naman ang sakit sa puso mo. Para sa karamihan ng mga tao, ito ay nagiging isang pamumuhay na hindi na nila pinapansin o nakikitang abnormal. Ngunit sinimulan ng Diyos na ituro ang lahat ng mga bagay na ito para sa iyo, at hindi ka na komportable sa pakikitungo sa kanila bilang mga normal na pag-ugali. Nagsisimula kang magmuni-muni sa iyong sarili at pag-aralan kung ano ang nangyari sa iyo. Sa iyong panahon ng ilang pagmumuni-muni, mauunawaan mo kung saan nagsimula ang sakit.
Kapag nakuha mo na, sisimulan ka ng Diyos na turuan at sanayin kung paano ka gagaling sa sakit na yon. Bilang 2. Isang pakiramdam ng pag-asa. Isa sa mga bagay na nagagawa ng sakit sa isang tao ay ginagawa silang hindi masigasig sa buhay. Nawawala ang lahat ng sigasig at hilig na gumawa ng anuman sa kanilang buhay. Ang ilang mga tao, dahil sa antas ng anumang ginawa sa kanila, ay nawala ang kanilang pakiramdam ng pag-aari, pagpapahalaga sa sarili, at pangitain. Unti-unti, hindi na nila nakikita ang kanilang sarili bilang isang taong kayang makamit ang anumang bagay na kapaki-pakinabang sa buhay. Dahil sa pakiramdam na ito, nagiging kampante sila sa buhay nang hindi nakikita ang kanilang sarili na lalabas sa ganoong estado. Kapag sinimulan ng Diyos ang kanyang gawain na pagalingin ka mula sa sakit ng nakaraan, binibigyan ka niya ng pag-asa, at nagsisimula kang magkaroon ng pagpapanumbalik ng iyong sigasig at pagnanasa sa buhay. Alam mo ba na ang masaktan ay isa sa mga bagay na nagtutulak sa mga tao na magpakamatay? Hinayaan nila itong kumain ng malalim sa kanilang pagkatao, kaya wala na silang nakikitang kinabukasan para sa kanilang sarili. Dahil sa ganitong estado ng kawalan ng pag-asa, karamihan sa kanila ay nararamdaman na ang pinakamahusay na magagawa nila upang wakasan ang kanilang paghihirap ay ang wakasan ang kanilang buhay. Kahit ang taong nananatiling buhay na walang pag-asa ay parang patay na tao. Kawikaan 13:12. Ang pag-asa na ipinagpaliban ay nagpapasakit sa puso, ngunit ang pananabik na natupad ay puno ng buhay. Ang pananakit ay maaaring magmula sa pagkabigo, pagkawala ng trabaho, pagkakanulo, o pagkabigo. Ang banal na kasulatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtupad sa iyong mga inaasahan at sinasabi kung ano ang mangyayari kapag hindi mo nagawa. Ang pusong may sakit ay hindi maaaring mangarap ng hinaharap. Maraming tao ang naglalakad ngayon na may sakit na puso, na nagpapaliwanag kung bakit hindi nila pinapakinabangan ang kanilang potensyal at nabubuhay ang kanilang pinakamahusay na buhay. Sinasabi ng Biblia na si Jesus ay dumating upang magkaroon ka ng buhay at magkaroon ng mas masagana. Ang sukdulang hangarin ng Diyos ay hindi ka lang magkaroon ng hininga sa iyong mga butas ng ilong, ikaw ay tunay na buhay. Kaya naman ang masaganang buhay ay isa sa mga probisyon na kanyang inilalaan para sa iyo. Ang masaganang buhay na ito ay nangangahulugan ng isang buong buhay. Roma 15:13. Puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan habang nagtitiwala kayo sa Kanya, upang kayo'y mag-umapaw ng pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito ang panalangin ni Pablo para sa simbahang Romano at, bilang karagdagan, para sa iyo. Maaaring pinagtaksilan ka ng isang kaibigan, at napagpasyahan mong huwag na ulit magkaroon ng mga kaibigan dahil sa pananakit ng pagkakanulo. Gayunpaman, sinimulan mong mapansin na ang iyong puso ay unti-unting nagbubukas upang bigyan muli ng pagkakataon ang pagkakaibigan. Ang isang taong naging tapat at tapat mo ay biglang nanloko sa iyo at nagpatawag ng kasal sa pinaka-hindi makataong paraan. Dahil dito, isinasara mo ang iyong puso sa anumang bagay tulad ng pag-ibig o isang relasyon. Ngunit natagpuan mo ang iyong sarili kamakailan na maasahan tungkol sa kasal muli. Nagsisimula kang gumuhit ng linya sa pagitan ng taong nanakit sa iyo at ng iba. Malamang na bumagsak ka sa isang pagsusulit pagkatapos mong gawin ang iyong pinakamahusay na pagsisikap, at dahil sa sakit na yon, nagpasya kang hindi na muling sumubok at sumuko sa pangarap na yon. Ngunit sa ilang kadahilanan, nakita mo ang iyong sarili na tinitingnan muli ang iyong mga tala, nakangiti at naiisip na subukang muli. Senyales iyon ng paggaling. Sinabi ng Diyos na ibabalik niya ang lahat ng nawala sa iyo. Kung hindi mo susubukan muli, paano darating ang pagpapanumbalik? Ang sakit ay nagdudulot ng takot na pumipigil sa iyo na i-maximize ang iyong buong potensyal. Ngunit ang Diyos ay nagdadala ng kagalingan na nagpapaasa sa iyo muli. Ang iyong pag-asa sa Diyos ay nababago rin. Kahit papaano, naapektuhan ng pananakit ang iyong pananaw sa Diyos. Maaaring nagsimula kang maniwala na wala siyang pakialam sa iyo o walang planong bigyan ka ng magandang kinabukasan.
Kapag nakita mong umusbong sa iyo ang pag-asa na ito, gumugol ng oras sa Diyos sa panalangin at sa salita upang pangalagaan ito. Pagkatapos ay magtiwala sa Diyos na pagtagumpayan ang takot na bigyan ang buhay ng isa pang pagkakataon. Kapag ginawa mo ito, makikita mo na ang iyong nakaraan ay walang kinalaman sa iyong hinaharap. Kung hahayaan mong pagalingin ka ng Diyos, mamamangha ka sa maluwalhating hinaharap. Numero 3, pagpapanumbalik ng kagalakan. Ang isa pang mahalagang palatandaan na pinapagaling ka ng Diyos mula sa nakaraan ay ibabalik niya ang kanyang kagalakan sa iyong buhay. Ang isang bagahe na kasama ng sakit ay ang kalungkutan, pagod at kalungkutan. Hindi mo makikita ang taong nasasaktan na nakangiti o tumatawa. Pinapakinabangan ito ng dyablo dahil nagbibigay siya ng mga negatibong emosyon na nagpapahintulot sa kanya na manipulahin ang isang tao ng higit pa. Ngunit kapag inilalagay ka ng Diyos sa landas ng pagpapagaling, ibinabalik niya ang kagalakan sa iyong buhay. Kapag nakita mo ang iyong sarili na nakangiti ng walang dahilan o nagiging masaya sa halos lahat ng oras ng araw, ito ay isang senyales na ang bigat ng iyong sakit ay inaalis sa iyong mga balikat. Hindi ito tungkol sa kaligayahan na dumarating paminsan-minsan. Ang ayos na estado na ito sa iyong subconscious ay ginagawang mas nakaka-relax at hindi gaanong sensitibo. Nagiging mas nagpapasalamat ka para sa iyong buhay at sa mga bagay na gumagana para sa iyo. Pinahahalagahan mo ang mga maliliit na bagay na nakalimutan mo noon. Nagsisimula kang makita ang iyong buhay sa isang bago at ibang liwanag. Nagiging mas positibo ka sa iyong diskarte at pagtugon sa mga bagay. Ang lahat ng ito ay nangyayari kapag pinagaling ka ng Diyos mula sa sakit. Ang kagalakang ito ang nadama ni David nang ibalik nila ang kaban sa Jerusalem. Sa pag-iisip sa lahat ng kanyang pinagdaanan at lahat ng kanyang dinanas, tanging ang Diyos lang ang kanyang nagagawang kumanta at sumayaw. Ito ang nagagawa ng kagalakan para sa iyo, binibigyang daan ka nitong tingnan ang iyong nakaraan at tunay na magpasalamat na naranasan mo ang sakit na iyon. Ito ay nagpapahintulot sa iyo na makita ang mga positibong panig ng mga bagay at maaari mong pahalagahan ang Diyos para sa lahat ng nangyari, kahit na pagkatapos ng sakit. Ang kagalakang ito ay dumarating bilang resulta ng presensya ng Diyos sa iyong buhay. Sinasabi ng Biblia na siya na nakaupo sa langit ay tatawa. Sa pagtingin sa aklat ng pahayag, makikita mo na ang langit ay hindi isang lugar ng kalungkutan o pag-iyak. Isa sa mga bagay na gagawin ng Diyos para sa mga santo pagdating nila sa langit ay ang punasan ang lahat ng kanilang mga luha at bigyan sila ng walang hanggang kagalakan. Sinasabi nito sa iyo na mayroong isang lugar ng kagalakan at kagalakan kung nasaan man ang Diyos. Kaya naman ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kagalakan. Kapag humakbang siya sa iyong buhay upang simulan ang pagpapagaling sa iyo, huwag kalimutan na ang kagalakan ay bunga ng Espiritu. Ibig sabihin, isa ito sa mga bunga na ibinubunga ng banal na espiritu na nananahan sa loob mo. 4. Pag-udyok sa iyo na magpatawad. Ang nasaktan, kadalasan, ay may kasamang hindi pagpapatawad. Mayroon kang mga tao sa loob mo na hindi mo kayang patawarin. Ang masama pa, sarili mo ang dapat sisihin sa lahat ng pinagdaanan mo at hindi mo mapatawad ang sarili mo. Dahil dito, hindi ka makagalaw sa nakaraan, at parang araw-araw kang nabubuhay sa kulungan ng nakaraan. Ang Diyos na nagpapagaling sa iyo ay Siya ang nagpapalaya sa iyo mula sa pagkaalipin na ito at sa mga bagahe na kasama nito. Kapag nakatanggap ka ng prompt na patawarin ang mga nakasakit sa iyo, magiging handa kang gawin ito. Handa ka pa rin kahit alam mong wala kang biyaya para gawin ito. Ito ay isang malaking senyales na ang Diyos ay nagpapagaling sa iyo mula sa nakaraang pinsala. Hindi ka na naghihiganti dahil tinanggap mo na ang Diyos ang makatarungang hukom na lalaban para sa iyo. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa iyo mula sa mga tanikala ng iyong nakaraan. Kapag na-hostage mo ang isang tao sa iyong puso, hindi ka makaka-move forward sa posisyon na iyon, kaya nakatali ka sa kanila. Malinaw na iniutos ng Biblia na dapat mong patawarin ang mga nakasakit sa iyo. Hiniling pa ni Pedro kay Jesus ang hangganan ng kapatawaran. Ang tugon ni Jesus ay nagpakita na walang limitasyon.
Habang si Jesus ay nasa krus na nagdurusa para sa mga kasalanan ng sangkatauhan, hulaan ang panalangin na kanyang dinasal. Hiniling niya sa Diyos na patawarin ang mga nananakit sa kanya. Kapag nagpatawad ka, ginagawa mo ang iyong sarili ng isang pabor, hindi kabaliktaran. Maaaring hindi alam ng taong hindi mo pinapatawad na may nagawa sila sa iyo. Baka wala silang pakialam kung alam nila at naka-move on na sila sa buhay nila. Ngunit pinahintulutan mo iyon na pigilan ka sa pagsulong o pagtaas ng mas mataas. Sinasabi ng Biblia na kapag pumunta ka sa Diyos para mag-alay ng iyong mga handog at nalaman mong mayroon kang isang taong hindi mo pa nakakasama, ayusin iyon bago mo ihandog ang iyong sakripisyo. Iyan ang antas ng kahalagahan na ibinibigay ng Diyos sa pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi pagpapatunay ng mali o pagpapanggap na hindi ka nasaktan. Ito ay pagpapaalam at hindi pinapayagan itong kontrolin ka. Kabilang dito ang pagpunta sa isang lugar kung saan naiintindihan mo na habang pinanghahawakan mo ang sakit na ito, mas lalo kang masasaktan. Halos hindi mo maramdaman kapag humawak ka ng isang basong tubig sa loob ng ilang minuto. Pagkaraan ng ilang sandali, ang iyong mga kamay ay napapagod, at ikaw ay naiinip na hawakan ang baso ng tubig sa isang lugar. Ang lahat ng iyong atensyon ay nasa salamin na iyon. Bago mo malaman ito, ang iyong mga binti, likod, leg, at buong mga kasukasuan ay magsisimulang manakit. Ganyan talaga kapag kumapit ka para masaktan. Ang sakit ay unti-unting nagsisimula, at bago mo ito namalayan, nilalamon nito ang iyong buong pagkatao, at kahit na ang iyong isipan ay ulap. Ito ay napupunta mula sa pananakit hanggang sa pagkabalisa, takot, kababaan, at iba pang mga karamdaman na nagpapahirap sa iyong buhay. Kapag ang Diyos ay nakatakdang pagalingin ka mula sa bagahe na ito, hinihikayat ka niya na magpatawad. Ang pagpapatawad ay isang mahalagang hakbang na dapat mauna sa pagpapagaling. Habang nagpapatawad ka, alamin kung para saan mo sila pinapatawad. Hindi mo lang sasabihin, pinapatawad ko na ang lahat ng nanakit sa akin. Sunod-sunod mong tatawagin ang kanilang mga pangalan at sasabihin kung ano ang ginawa nila sa iyo. Pinapatawad ko na si Tracy sa pagsisinungaling niya laban sa akin. Pinapatawad ko ang amo ko sa pasalitang pag-abuso sa akin. Ang pagiging tiyak na tulad nito ay magpapabilis sa iyong proseso ng pagpapagaling. 5. Pagbabalik sa iyo sa lugar kung saan nagsimula ang sakit. Para gumaling, kailangan mong bumalik. Ang pagpapagaling ay hindi paglilibing sa nakaraan, ito ay nagsasangkot ng pagharap at pagtugon dito. Para gumaling ang sugat, hindi mo ito iniiwasan, buksan mo at gamutin mo. Kapag sinimulan ng Diyos na bigyan ka ng mga pagkakataon upang bumalik sa kung saan nagsimula ang sakit, ikaw ay nasa landas ng paggaling. Ito ay maaaring magdadala sa iyo sa pakikipag-ugnayan sa mga nanakit sa iyo, pagdinig ng mga sermon na tumutugon sa iyong lugar, pagiging nasa mga sitwasyon kung saan may nagbibigay ng liwanag sa bahaging iyon ng nasaktan upang matugunan mo ito. Ang pagtutulak sa sakit at paggamit ng isang kasulatan upang pagtakpan ito ay hindi nakapagpapagaling. Para gumaling, ilalantad ng Diyos ang sakit na iyon at aalagaan ito. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagkuha sa iyo pabalik. Upang sumulong, kailangan mong bumalik upang alagaan ang anumang pumipigil sa iyo na sumulong. Ang pagbabalik na ito ay pisikal, mental, at emosyonal. Bumalik ka sa nararamdaman mo sa puntong nasaktan ka. Pagkatapos, habang pinoproseso mo ang damdaming iyon, isinusuko mo ito sa Diyos at pinahihintulutan ang kanyang nakapagpapagaling na balsamo na mahugasan ang iyong puso, na nagpapagaling sa mga damdaming nakalakip sa pangyayaring iyon. Sa susunod na maalala mo ang masasakit na pangyayaring iyon, hindi mo na mararamdaman ang sakit na parang ngayon lang nangyari. Iyan ay healing. Hinihiling sa iyo ng Diyos na isulat ang mga pangalan ng lahat ng nanakit sa iyo at kung ano ang kanilang naramdaman sa iyo. Ito ay malamang na ikaw lamang ang kasama ng Diyos at hindi mo mapigilan ang mga luha dahil darating ang mga ito. Para bang nabubuhay ka muli sa sandaling iyon. Maaari mong ibulalas sa Diyos kung gaano kakilakilabot ang kanilang naramdaman sa iyo. Ibinibigay mo sa Diyos ang sakit. Pagkatapos nito, makakaranas ka ng kalmado at pagpapalaya sa iyong espiritu.
Iyan ay ang Diyos na nagpapagaling sa iyo doon. 6. Isang malalim na pagnanais at kahandaang magpagaling. Para sa karamihan ng mga tao na nakikitungo sa nasaktan mula sa nakaraan, ito ay isang sensitibong issue na hindi nila gustong pag-usapan o isipin man lang. Ginagawa nila ang lahat para makalimutan ang mga pangyayaring humantong sa nangyari. Ngunit kapag nagsimula kang magkaroon ng malalim na pagnanais at kahandaan na tugunan ang issue na humantong sa pananakit at nagsimulang humingi ng kagalingan dahil kinikilala mong may mali, iyon ay senyales na pinapagaling ka ng Diyos. Ang pagnanais ay darating sa loob mo na pag-usapan ang issue. Baka makipagkita ka pa sa taong nanakit sa iyo para makipagkasundo sa kanila at bitawan na lang ang lahat. Nasa punto ka na kung saan pagod ka nang kumapit sa isang bagay at gusto mo na lang bumitaw. Nararamdaman mo ang pangangailangan na maging malaya mula sa paraang naramdaman mo at handa ka nang gawin ang lahat para lamang makaramdam ng kalayaan. Ang pagpayag na iyon ay isang pag-udyok na ibinibigay sa iyo ng Diyos upang maging handa kang sundan ang landas ng pagpapagaling na Kanyang dadalhin sa iyo. 7. Lumalagong damdamin ng kapayapaan at nababawasan ang pagkabalisa. Kapag nakaramdam ka ng kalmado sa mga sitwasyong makakapagpabalisa sa iyo dahil sa iyong nakaraan, ito ay senyales na gumagaling ka na sa sakit ng nakaraan. Filipos 4:7. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-isip kay Kristo Jesus. Ang isang tao na nasasaktan o nagdurusa mula sa nakaraang trauma ay nagiging balisa, at ang estado ng pagkabalisa na iyon ay nagiging sanhi ng kawalan ng kapayapaan sa kanila. Kahit na walang mali, gumagawa sila ng senaryo na may mali. Maaari nilang ilabas ang mali sa bawat sitwasyon na humahantong sa hindi kinakailangang panik at pagkabalisa. Si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Kapag siya ay naninirahan sa iyo ng sagana, hindi siya nananatili doon ng mag-isa. Siya ay naroroon sa iyo na may presensya, isa na rito ang kapayapaan. Ang presensya ng Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan na hindi naiintindihan ng iyong isip. Ang mga sitwasyon ay hindi na nag-trigger sa iyo na maging agresibo at nagtatanggol. Nakatagpo ka at nagpapanatili ng kapayapaan sa iyong pang-araw-araw na buhay na humahantong sa paglago sa lahat ng panig. 8. Pagtaas ng dedikasyon sa panalangin at koneksyon sa Diyos. Ang isa pang palatandaan na pinapagaling ka ng Diyos mula sa nakaraan ay ang paglapit niya sa iyo sa Kanyang sarili. Dinadala ka niya sa isang lugar ng pag-aalay sa pamamagitan ng panalangin, pagmumuni-muni, at pag-aaral ng salita. Sa patuloy na oras na ginugugol mo sa Kanyang presensya, sisimulan mong madama ang Kanyang pagmamahal ng higit pa, at ang Kanyang mga pangakong nakapagpapatibay loob ay nagsimulang magparamdam sa iyo na ligtas at secure. Sa matalik na kaugnayang ito sa Diyos, nagsisimula kang makatanggap ng kagalingan mula sa nakaraan. Kapag napansin mo na nagsimula kang mag-alay ng mas maraming oras para gumugol sa presensya ng Diyos, hindi naman dahil mas marami kang mga prayer point kundi para lang makasama Kanya, ito ay nangangahulugan na ang Diyos ay nagpapagaling sa iyo, at kailangan Kanyang nasa Kanyang presensya upang maaari mong tamasahin ang pagpapagaling. Nagsisimula kang maunawaan ang kalikasan at mga katangian ng Diyos sa pamamagitan ng iyong kaugnayan sa Kanya. Makakatulong ito sa iyo na magkaroon ng bagong pananaw tungkol sa nangyari sa iyo. Dahil ang Diyos ay banal, hindi mo maaaring patuloy na gumugol ng oras sa Kanyang presensya, at patuloy na humahawak sa faith at puot na nanggagaling bilang resulta ng nasaktan. Ang iyong malakas na puso ay nagsisimulang matunaw sa presensya ng Kanyang pag-ibig, at bago mo malaman ito, handa kang pumunta sa paglalakbay ng pagpapagaling. 9. Nagiging mas mapagmahal at empathetic ka sa iba. Ang manakit ng tao ay nakakasakit ng iba, kahit na hindi nila sinasadya. Sinasaktan nila ang kanilang mga anak, asawa, kapitbahay, katrabaho, at lahat ng lumalapit sa kanila. Sila ay malupit sa kanilang mga salita, mapang-abuso, agresibo, at maaaring maging pisikal upang patunayan ang isang punto. Ang mga ito ay mapanghusga at hindi nakikita ang kabutihan sa sinuman. Mayroon silang mga issue sa pagtitiwala at palaging inaakusahan ng mali ang mga tao dahil nabago ang kanilang pagpapahalaga sa sarili.
Ibinababa nila ang iba para maging mabuti ang kanilang sarili. Ang isang babae na lumaki sa isang tahanan na nanonood sa kanyang ina na inaabuso ay malamang na isang mapang-abusong kasosyo. Upang makayanan ang pananakit, gumawa siya ng mekanismo ng pagtatanggol upang maging ang umaatake at hindi ang biktima. Pagkatapos ay patuloy silang nagre-recycle at nakakasakit ng mas maraming tao. Magsisimula ang iyong paggaling kapag nagpaabot ka ng biyaya sa mga tao. Makakarelate ka sa partner mo nang hindi nakikita ang ex mo na nanloko sa iyo. Mapagkakatiwalaan mo ang kanilang mga salita nang hindi ito ikinukumpara sa mga salita ng taong nagsinungaling sa iyo. Ang galit, sama ng loob, pagiging sensitibo, maingay, nagtatanggol, at hindi mapagpatawad ay lahat ng mga pattern na mapapansin mong paulit-ulit sa iyong buhay dahil sa nakaraang nasaktan. Kahit na hindi mo sinasadya ang pagsabog, kapag ang anumang bagay ay nag-trigger sa iyong masasakit na lugar, mawawala sa iyo ang lahat at magalit sa lahat. Nagdudulot ito ng sakit sa kasalukuyan para sa iyo at sa mga mahal mo. Ang pagpapagaling ng Diyos ay magbabago sa mga negatibong katangiang ito, dahil ang pag-ibig ng Diyos ay sumasakop na sa iyong puso. Mas nakakaintindi ka sa iba. Nakikiramay ka sa mga taong dumadaan sa pinagdaanan mo. Mas nakikiramay ka sa iba at wala na sa isip mo. Makakarelate ka sa mga tao kung sino sila, hindi kung sino ang iyong nasaktan sa nakaraan kung sino sila. Maaari kang magbukas ng higit pa sa mga taong pumapasok sa iyong espasyo nang hindi hinuhusgahan sila o hindi kinakailangang nagtatanggol. Kadalasan, para magawa ito ng Diyos, ipinakikita niya sa iyo kung paano nakakasakit sa iba ang iyong mga salita at kilos at pagkatapos ay ipinakita sa iyo kung paano mag-adjust. Nilalayon ng Diyos na makita ng iba ang iyong mabubuting gawa at luwalhatiin siya. Kung ginawang masasamang gawa ang iyong mga gawa, sisimulan ka ng Diyos na pagalingin ka sa sakit na iyon. 10. Pisikal na kagalingan. Alam mo ba na ang iyong estado ng pag-isip ay nakakaapekto sa iyong katawan? Kapag nagdadala ka ng nasaktan sa iyong puso sa loob ng mahabang panahon, nakakaapekto rin ito sa iyong katawan. Ang ilang mga karamdaman at sakit ay sanhi ng matagal na kalungkutan at pananakit. Kapag sinimulan ng Diyos na pagalingin ang iyong puso mula sa sakit ng nakaraan, ang iyong katawan ay hindi iwan. Habang pinapatawad mo ang mga nanakit sa iyo, nabago ang pag-asa sa buhay, at nagiging mas mahinahon at mas mapagmahal, mababawasan ang antas ng iyong stress. Makakatulog ka ng mas mahimbing sa gabi nang walang mga bangungot o panic attack. Ang iyong mood swings na humantong sa migraines ay titigil. Magkakaroon ka ng mas mahusay na kontrol sa iyong mga emosyon, at gaganda ang iyong pisikal na kalusugan. Ang pagpapagaling ng Diyos ay hindi isang panig. Ang mataas na presyon ng dugo, pananakit ng kasukasuan, pananakit ng likod, at iba pang abnormalidad sa iyong katawan bilang resulta ng pananakit ng nakaraan ay magbibigay daan sa kapayapaan at paggaling. Habang ang iyong isip ay nagiging mapayapa, gayon din ang iyong katawan. Ang iyong relasyon sa Diyos ay nagbibigay ng isang plataporma para sa pagpapagaling. Gaano man kahalaga ang sakit, hindi ka makakapaghilom ng walang tulong. Hindi ka makakakuha ng tunay na kagalingan mula sa kaginhawaan ng mga lalaki. Ang Diyos ang iyong tunay na manggagamot at gusto kanyang pagalingin. Ang pagpapagaling ay isang paglalakbay at hindi ito nangyayari ng magdamag. Hindi ito mangyayari kung wala ang iyong pakikipagtulungan sa Diyos. Kapag nakita mo ang mga palatandaang ito, ikaw ay nasa landas tungo sa pagpapagaling. Huwag lamang ihalukip-kip ang iyong mga kamay at sabihin, pagalingin ako ng Diyos kung gusto niya. Kailangan mong makipagtulungan sa Kanya. Magtiwala sa Diyos at ibigay ang sakit sa Kanya. Maging handa na sundin ang proseso. Hayaang mahalin ka ng Diyos at hayaang punan ng pag-ibig ng Diyos ang iyong puso. Pagagalingin ka ng Diyos sa pamamagitan ng kaaliwan mula sa mga banal na kasulatan. Kailangan mong malaman na ang proseso ng pagpapagaling ay hindi magiging madali. Ito ay mag-uunat sa iyo at magbubukas ng sakit, at ito ang ayaw ng karamihan sa mga tao. Ibinaon nila ang nasaktan sa pamamagitan ng mga mekanismo ng pagkaya, na nagkukunwari na parang wala doon ang nasaktan.
Dahil dito, baluktot ang kanilang pananaw sa buhay, at hindi sila maaaring umunlad. Ayaw ng Diyos na pigilan ka ng iyong nakaraan. Future-oriented siya. Pinatawad niya ang nakaraan at kinalimutan ito, at gusto niyang gawin mo rin ito. Huwag umupo sa nakaraan. Payagan ang healing balm na hawakan ka ngayon at gawing perpekto ang iyong paggaling. Hindi mo kailangang masaktan habang buhay kapag narito ang Diyos para pagalingin ka. Papayagan mo ba siya? Manalangin tayo. Salamat, mahal na Ama, sa pagiging manggagamot ko. Nag-aalala ka sa bawat bahagi ng buhay ko, at iyon ang dahilan kung bakit sapat na ang pagmamahal mo sa akin para gumawa ng paraan para pagalingin ako sa bawat sakit ng nakaraan. Dinadala ko ang aking puso sa harap mo sa araw na ito, hinihiling na alisin mo ang pait, galit, at sakit na malalim na nakaugat sa aking kalooban. Alam kong hindi ko kayang pagalingin ang sarili ko, kaya kailangan kong gawing perpekto ang nasimulan mo na sa akin. Handa akong pumunta sa paglalakbay na ito at gawin ang anumang kinakailangan upang matanggap ang aking paggaling. Kinikilala ko na ang pagpapagaling mula sa mga nakaraang sakit ay hindi sa pamamagitan ng aking kapangyarihan o karunungan, ito ay sa pamamagitan ng iyong biyaya. Nagpapasakop ako sa biyayang iyon ngayon upang magkaroon ito ng buong diwa sa loob ko. Tinatanggihan kong ibaon sa puso ko ang sakit at magpanggap na parang walang nangyari, habang pinipigilan ako ng sakit na marating ang hinaharap na inihanda mo para sa akin. Dinadala ko silang lahat sa harap mo sa araw na ito at ibinabagsak ko sila sa iyong paanan. Tulungan mo akong patawarin ang lahat ng nakasakit sa akin, tulad ng pagpapatawad mo sa lahat ng aking mga pagkakamali. Bigyan mo ako ng biyaya na huwag makipag-ugnayan sa iba sa pamamagitan ng lente ng aking pananakit at pananakit sa kanila. Ibinalik mo muli ang pag-asa sa akin, na isang senyales na nagsimula na ang proseso ng aking pagpapagaling. Nananalig ako sa iyong pag-asa, at dalangin ko na paramihin mo ang pag-asa at sigasig na ito tungkol sa iyong maluwalhating kinabukasan para sa akin. Punuin ang puso ko ng nag-uumapaw na saya. Ama, dalangin ko na ibalik mo ang lahat ng nawala sa akin, bunga ng paghawak sa sakit ng nakaraan. Dalangin ko na pagalingin mo ang kasindami ng taong nasaktan ko sa prosesong ito. Tulungan mo akong humingi ng tawad sa kanila at magkaroon ng bagong simula na may kagalakan, pagmamahal, at kapayapaan sa paligid ko. Alisin mo sa akin ang takot, pagkabalisa, at pag-aalala. Natatanggap ko ang diwa ng pag-ibig at isang maayos na pag-iisip. Nakatanggap ako ng katapangan upang malampasan ang bawat pagmamanipula mula sa nakaraan. Ipinapahayag ko na ako ay gumaling, malaya, at buo na. Ang aking isip ay sapat na malusog upang mag-isip at mag-alaga ng mga ideya na makakatulong sa akin na lumago. Ang aking kamay ay kapaki-pakinabang para sa paggawa at paggawa ng mga ideyang iyon na isang katotohanan. Ang aking koneksyon sa kasalukuyan ay malusog upang ma-maximize ko ito upang lumikha ng magandang kinabukasan. Pinipino ng iyong mga salita ang aking pananaw sa hinaharap. Tulungan mo akong hindi lumubog sa lambak ng depresyon, oppression, inferiority complex, at iba pang negatibong bagay na nagmumula sa nakaraan na nasaktan. Masayang alalahanin ang nakaraan ko. Ang mga emosyon mula sa nakaraan ay hindi na makokontrol sa aking kasalukuyan o manipulahin ang aking hinaharap. Salamat, Ama, sa panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nanonood ka pa rin, salamat sa pagiging bahagi ng pamilyang ito. Umaasa ako na mayroon kang isang kamangha-manghang araw. Pagpalain ka ng Diyos.